So good day everyone. Today we will be presenting our project, which is the web application with machine learning integration. So our group member is Abenido Jumwer A, Blas J. Brian R, and me Gabriel G. Kukong. So this is our title, the MGL, which is a PHP-based web application for predictive analysis of jeepney operation in San Pablo, Laguna. So for our team composition, we have Abinay Jumwer A, which is the project manager and documenter, followed by Blas J. Brian R, the system developer, and me as a researcher and data gatherer. So for our presentation outline, we have project overview and problem statement, followed by the design thinking process, then system architecture components, and system demonstration. So I will be discussing the project overview and problem statement. So for our problem statements, so many jeepney drivers miscalculate their daily earnings due to unpredictable passenger. So ang dahilan nito dahil sa weather, dahil kung maaraw or pwedeng dahil maulan. Then sa time, kung depende sa time kung may mga estudyante sa time na yon or kung may mga maraming sasakay. Then sa condition ng ruta. So it often result in financial uncertainty, inefficient planning, and difficulty in budgeting operational expenses. So the purpose of our application is to assist jeepney drivers and operators. So by providing predictive and daily earnings, mas makapag-plan sila financially. So mas maging maayos yung decision making nila sa operation, and overall mas magiging efficient yung paggamit nila ng resources tulad ng fuel at ng mga oras nila. So sa design thinking naman, so ito yung dalawang sponsor user, which is the jeepney drivers and jeepney operator. So sa drivers needs a reliable tool para mas ma-estimate yung passenger load and daily income. So sa operator naman, kailangan nila ng accurate forecast para ma-monitor yung earnings and ma-optimize yung deployment ng mga jeepney. So yung both users na to is nakapag-benefit sila sa system. For the health statement, the system enables drivers and operators to accurately predict passenger volume based on key factors such as weather, time, and route. So sa success measure, accurate prediction na mas mataas or mas mababa sa 15% of actual passenger total. Then the system enables drivers and operators to accurately predict gross fares. So yung accurate prediction naman nito is mas mababa and mas mataas pa rin sa actual gross fares. Then sa next is the system allows user to easily input trip-related information through a simple and intuitive web interface. So dito, yung success measure niya is user complete prediction in under a minute with an 80% satisfaction rate and usability feedback. So playback session, so sa team presentation summary, so we presented MGL emphasizing ease of use, clarity, and practical functionality. So dito, hindi namin pinagamit sa mga jeepney drivers kundi sa mga peers lang. Then dito nagsuggest sila na mag-add ng output metrics such as gross fare. Then dahil doon, nag-include din kami ng view history, prediction result. Then sa gross income prediction. So yung system na to is para ma-improve lang yung functionality and overall user experience. So, for system architecture is i-present yan ni J. Blas Brian. Para naman po sa system architecture and components, ako naman po magpapaliwanag nito. Una po ay ang architecture diagram. Sa pinakang taas po ay ang user or yung browser. Mobile UI po yung form. Next ay sa backend naman po, PHP app. Then next, machine learning, yung regression model. Then next, yung predicted passenger total and gross fare calculator. Then pupunta po yan sa database or sa browser output. Para naman po sa data flow,
Mag-start po yan. Pagpasok ng user sa app, magsisimula siya sa isang form na lalagyan niya ng mga input. Then, mula sa front end, pupunta yon ang data papunta sa back end. Pag nasa back end na, dediretso siya sa ML model. Then, yung ML model, siya na ang bahala para sa prediction using business logic. Then, after nun, idediretso na yung data sa database bago siya i-process ulit sa backend na ipaprocess naman ng backend papunta sa frontend na ayun na nga yung i-display sa user. Ito naman po yung mga libraries or packages na aming ginamit. Sa backend yung PHP, PHP AI, or PHP ML. So, ang ginamit po namin ay regression, least square. Tapos, dataset handling, model manager for saving and loading models. Sa Composer naman po, ay automatically na po niload nito yung dependencies, yung vendor, saka yung autoload.php. Sa mga PHP core extension naman po, or yung native PHP functions. Mga fopen, fget, CSV for loading CSV dataset, yung rounded saka number format. Sa front-end naman po, ang ginamit namin sa pag-UI ay Google Material Icons via CDN saka Vanilla CSS Material Inspired UI po. And lastly, para sa mga tab and page switching, gumamit kami ng Vanilla JavaScript. Para naman po sa ML integration, ang ginamit nga po namin na model ay PHP-ML regression least squares. So, ito po ay multiple linear regression models suitable for predicting a numeric continuous target. So, ayun na nga po yung pinakang nakita namin na model na magiging applicable po sa aming dinedevelop na system o dinevelop na system po. So, yung training, regression, new least squares, saka regression, train samples, train targets. Ang ginawa po namin, yung train dataset, yung split po sa 70% training, 30% test. And sa evaluation metrics naman po, MAA, saka MSE, or mean absolute error at mean squared error. For model persistence, model save with model manager, save to file, regression, model path. And loaded at runtime with the regression, model manager, restore from file, or model path. So yung prediction function naman po, prediction is done with regression, predict features. At nire-return po nito yung numeric array na predicted value. So yun lang po. So, ako naman na magdi-discuss ng aming system demonstration or yung magdi-demo ng aming mismong system. But, bago ako mag-demo, pakita ko lang muna yung ating hosting. Po pala, naka-host na po yung ating website. So, ito po yung kanyang domain. Then, ito naman po yung kanyang database. So, naglagay po kami ng database kasi nga po nung unang playback session na yan, sabi nga po nung mga pinagtestingan namin, ay bakit nga daw po walang history. So, gumamit po kami ng database para magkaroon ng history. So, ito po yung ating link. So, i-visit na po natin yung ating website. So, yan. So, ito po yung interface niya sa web. So, dito po sa taas, dark mode lang natin. Ayan. So, ito po yung kanyang taga-predict. Then, ito po yung kanyang history. Then ito po yung about. So pinakikita lang po dito sa about kung para sa inyong application saka kung sino yung mga developers. So try na po natin yung model sa ating web. So select a month. So try natin yung kunyari ngayon, December. So yan. What day it is? So kunyari Lunes. Nagsimula yung biyahe natin, halimbawa 6 a.m. Then, natapos tayo mga 6 p.m. 12 hours na pagbibiyahe. Siyempre, estimate lang yun. May mga lunch break pa rin naman yung mga jeepney drivers. So, weather, kunyari, sunny. Then, yung route natin ay yung, kunyari, San Pablo to Wawa. So, vice versa naman yan. So, yan. Yung jeep natin, doon tayo sa Malakihan agad, 21-seater.
So, pag pinindot yung predict, ito yung lalabas. So, predict na passenger na matitake natin is 120. Ang estimated na kikitain natin dahil tayo biyaheng Wawa ay 1,260 naman. So, predict again. So, gamit nga tayo nung hindi dark mode. So, yun, kunyari ay July or August. Then, Wednesday. Nagsimula siguro mga 4 a.m. Ito yung mga gambiyahe. Then, natapos ay mga 4 p.m. pahinga na siya. Then, select weather, kunyari maulan, pero biyaheng Tanawan. Then, yung jeep niya ay 19-seater. So, yan. Try natin i-predict. Then, boom. Dahil nga maulan, medyo mababa yung pasaherong nakuha niya. Maaga din siya nagsimula, kaya nung maga siguro konti ang pasahero. So, tingnan natin sa history kung nag-save yung ating mga pinardik kanina. So, yan. As you can see, ito yung kanina. So, route 2 yung ginamit natin, San Pablo to Wawa. Then, yun yung Maaraw. So, ito yung total passenger at saka yung total gross fare. Ito naman yung kakabago lang natin predict. So, biyaheng, San Pablo to Tanawan. Maulan. Kaya medyo maunti. So, yan. So, gross fare lang siya. Hindi pa binabawas yung gastos ng driver sa mga gasolina and sa daily expenses man niya. Or kung may operator man na hindi man binawas yung kita ng driver na pang-boundary. So, gross lang talaga siya, which is the total nung pairs na mapipredict niya. In-study namin to na kasama yung mga pababa-baba or yung hindi complete trip. Yung halimbawa, biyahin Tanawan pero may bababang Alaminos. So, estimated namin yung total pair niyan, hindi yung porket sinabing kung ilan yung passenger. Tinatimes lang sa isang specific value, hindi yan ganon. So, nakakapag-predict talaga yan ng total pair. So, ito ay nakakonect sa databases tong history na to. And, yun lang naman siguro yung ng system natin. So, try pa natin mag-predict ng isa. So, halimbawa, March. Then, Thursday. 8 a.m. Then, natapos siya gabi, 11 p.m. Medyo matagal na pagbabiyahe ito. Then, medyo pili tayo ruta. Gusto ko, ito ulit. Sa Tanawan, then, 21-seater. Kasi kung usapan naman tunay na buhay, kakaunti yung jeep na Patanawan na maliliit. Tapos siya, mga 21-seater yan. So, yan. Medyo malaking estimated fare. Kasi nga, malayo naman yung biyahe niya. Hindi siya biyaheng Wawa. So, try natin yung isa kung pumasok sa history. So, yun. Pumasok siya. And nga pala yung gamit natin date dito ay yung live date ngayon kung anong oras natin ginagawa ito. So, yan. December 13, 9:14 p.m. So, yan o. Kita naman. So, doon na po namin tatapusin itong report. Sana po ay na-enjoy nyo yung presentation namin.